Pag umulit pa po, expel na ninyo as member of Congress. Hindi pwede, mga kababayan, na may ganyan na congressman. Sinisira niya yung mismong reputasyon ng House of Representatives. Nasisira na nga po yung reputasyon ng House of Representatives dahil marami yung sabit sa flood control scandal. Pagkatapos, nandyan pa ang isang Kiko Barsaga na parang may saltik ang paniwala po ng marami. Sabagay, ma-observe po natin, unstable ang kanyang pag-iisip. Kahit na yung kanyang pamilya. Kaya nga po, sabi po ni Congressman Ronaldo Puno, ipinakiusap ng kanyang nanay na mismo. Alanaan niya kayo dyan kasi hindi na namin kaya na disiplinahin yan. Kasi siyempre, congressman na malaki na. Hindi na po nakikinig sa kanyang magulang. Kung ano-ano ang ginagawa. So, ito na ngayon, tinanksyon ng Congress, ng Ethics Committee, 60-day suspension. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, si Congressman Kiko Barsaga suspended. Ayan breaking news, House Ethics Committee finds Barsaga guilty of disorderly behavior, recommends 60-day suspension. 2 months mga kababayan. Dapat yung suspension ninyo, hindi lang natin alam sa rules ng House kung yung suspension mga kababayan, dapat ang isang congressman or senador, hindi dapat sila kukobra ng sweldo nila. Kung 2 months, di 2 months silang walang sweldo. Kasi kung suspended, pero kukobra pa rin ng sweldo, di masaya yan. Parang si Bato de la Rosa, 18 days na daw na hindi nagtatrabaho si De La Rosa kasi nagtago na po after na i-announce ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest na linabas yung ICC, hindi na nagpakita. O, di ba? Mamaya, balikan natin si Bato de la Rosa. Dito muna tayo sa balita. Breaking news mga kababayan na si Kiko Barsaga suspended for 60 days. Yan ang makuha mo sa katarantaduan mo. The panel recommended suspension without benefits of salaries. Ay tama. Walang sweldo in allowances with a stern warning that a repetition of similar conduct would result to a more severe disciplinary action. The committee also directed Barsaga to remove certain social media posts within 24 hours. House Deputy Speaker Ronaldo Puno, some members of the National Unity Party filed ethics complaint against Barsaga over alleged misconduct, inciting seditious activity, posting lewd content, and flaunting wealth. The Cavite Solon earlier said he was ready to face any sanction, but he believed he did not violate the code of conduct of the House of Representatives. Under House rules, sanctions may range from censure, reprimand, suspension, or expulsion. Pag umulit pa po, expel na ninyo as member of Congress. Hindi pwede, mga kababayan, na may ganyan na congressman. Sinisira niya yung mismong reputasyon ng House of Representatives. Nasisira na nga po yung reputasyon ng House of Representatives dahil marami yung sabit sa flood control scandal. Pagkatapos, nandyan pa ang isang Kiko Barsaga na parang may saltik ang paniwala po ng marami. Sabagay, ma-observe po natin, unstable ang kanyang pag-iisip. Kahit na yung kanyang pamilya. Kaya nga po, sabi po ni Congressman Ronaldo Puno, ipinakiusap ng kanyang nanay na mismo. Alanaan niya kayo dyan kasi hindi na namin kaya na disiplinahin yan. Kasi siyempre, congressman na malaki na. Hindi na po nakikinig sa kanyang magulang. Kung ano-ano ang ginagawa. So, ito na ngayon, tinanksyon ng Congress, ng Ethics Committee, 60-day suspension without salaries and other benefits. At may stern warning. Pag umulit pa siya, mas mabigat na parusa ang ipapatong po ng Ethics Committee. Pwede siyang matanggal, mga kababayan, as member ng Congress. Yun man dapat po ang dapat gawin sa isang tulad po ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayon, sa case po ni Bato de la Rosa, sabi ni Senator
Win Gatchalian, no work, no pay rule does not apply to senators. Senator Gatchalian said, there are currently no rules preventing senators from receiving their salaries despite continued absences. So that is very, very unfair sa ating mga taxpayers. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-draft na kayo ng panibagong rules diyan sa Senado. Na pag ang isang senador may kaso, tulad nito kay Bato de la Rosa, may kaso sa ICC, at ang sabi, ilabas na yung warrant of arrest, biglang nagtago mga kababayan, hindi na nagtatrabaho, hindi na nag-attend ng sesyon ng Senado. So dapat may rules kayo in place. Ito na yung tamang panahon na pag-isipan ninyo. Kasi loging-logi ang ating mga mamamayang Pilipino. Magsisweldo ng isang senador, hindi man nga siya senador ng Pilipinas, kundi senador ni Digong. Napakalinaw na ang pinagdilingkuran niya si Digong. Loyal kay Digong, pero nang may pagkakataon na siya na makasama si Digong. Ayun, nagtago, imbes na matuwa siya, mag-voluntary surrender na lang siya sa Interpol. Ayun, hindi na po makita. Di ba po? Luging-lugi yung ating mga mamamayang Filipino kay Bato de la Rosa. In other senators na malamang sa malamang, before December po may mga senador na. Ito yung tinatawag na mga big fish na makukulong tulad na naging promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero going back dito muna kay mamaya pag-usapan natin yon. Sa kaso ni Bato de la Rosa, importante mag-draft na kayo ng panibagong rules dyan sa Senado. Kasi sigurado, maraming mga senador ang hindi na makaka-attend ng sesyon. 2 senador, sabit mga kababayan dito sa ICC, yun ang usap-usapan mga kababayan. At yung ibang senador mga kababayan, sabit po sa flood control scandal. So, hindi na sila makaka-attend ng sesyon pag may mga warrant of arrest na sila at nakulong. Or yung iba maybe magtatago tulad ni Bato de la Rosa. So talaga kailangan po ang bagong rule sa Senado. Marami sa mga senador po ang malamang hindi na makapag-attend ng sesyon. Sabi ng mga netizens, same rule, politician, able to read and write, teacher, college graduate, and late passer. Sabi ni Sing Astulio Barona, so make a rule, no work, no pay. Sabi ni Eduardo Espiritu, this is now the right time to impose not attending session. No pay policy by the Senate rules and policies. Mr. Senator Gatchalian, you propose that now as your legacy to the people. Sabi ni Edsel Nagit, dapat mirong rules, no work, no pay sa mga senador. So pwede pa lang mag-absent na walang deduction. Saan ba galing sweldo ninyo? Nagkandara pa ang iba dyan para magtrabaho na kahit minimum wage lang para kumita at para pasweldoan kayo. Sobra na yata kayong mga senador. Tapos pag may bagyo, walang pasok taon ng gobyerno, pero may sahod pa rin kayo. Tama, it's high time mga kababayan na may bagong rules both in the House of Representatives tapos sa Senado. Hindi sila mag-attend ng sesyon. Dapat nga, noong panahon ganyan po, kahit sa mga municipal councils, per diem lang po dapat. Kada sesyon, kung mag-attend siya ng sesyon, bibigyan siya ng sweldo. Kung hindi siya mag-sesyon, walang sweldo. And all the benefits dapat may deduction. Hanggang nakakita, hindi man nagre-report sa sesyon. May alam kayong congressman from Davao, hindi man nagsisesyon. Pero tigang sweldo po mga kababayan at tumabo pa sa pork barrel. 51 billion yung pork barrel nung presidente pa yung kanyang tatay. You see, loging-logi yung ating mga mamamayang Filipino. Ito naman si Bato, hindi na nagpapakita. Pero magsisweldo pa siya kasi wala sa rules nila. Iba po mga kababayan, panahon na gumawa kayo ng rules para patas po. At pag hindi na nag-report si Bato for several months, dapat may rules kayo dyan, expulsion, i-terminate na ninyo ang pagiging senador niya. Tama po mga kababayan? Kasi ito, sabi ni Secretary Dave Gomez, Presidential Communications Secretary, bago magpasko, mas marami pa ang makukulong kasama na dyan yung tinatawag nilang big fish. Ang importante lang talaga mapatiba yung ating mga ebidensya sa ating case build-up para this time around walang makakalusot sa mga nagnakaw sa bayan. Sisiguraduhin nating mananagot sila at mababawi natin ang kanilang mga ninakaw.
Yan ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. So kasama na dyan yung mga senador. May magpapasko sa kulungan. Yun ang naging pahayag mismo ng ating Pangulong Bongbong. Eh kasi kahapon, yun ang pinagsisigaw nila doon. Puro anya sapsap, puro dilis. Nasaan yung mga pating, mga balyena niya? Hintay lang po kayo, may proseso eh. O ito nga ngayon lang PNP nagdala ng kaun-kahong dokumento sa ICI para sa investigasyon ng manomalyang flood control. Yan sa report ng DCRH. Matatanda ang kamakailan lang, nag-turnover din ang hanay ng 95 dokumento na sa komisyon kaugnay ng 28 ghost flood control project sa iba't ibang rehiyon. Seryoso po ang ating gobyerno sa matuldukan ang massive corruption, lalo na po sa DPWH. Ito nga, sabi rito, 2 SunWest executives in Mindoro flood control case send surrender feelers, sabi po ng police. Yan sila. Ngayon, doon sa rally, mga kababayan, gusto talagang iugnay sa flood control anomalies yung ating Pangulo. Dahil daw sa yung si Bishop David mismo, yung nagsabi sa kanyang nagsasalita doon sa rally. Command responsibility daw. Sinagot ngayon ni USEC Secretary, Undersecretary, PCO Undersecretary Claire Castro. Kasi naitanong po, pakinggan natin yung kanyang sagot mga kababayan. Yusek, you mentioned a while ago that the president is one with the nation in their calls to make the liable answerable to or to be held accountable for their for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the special coverage of GMA. Is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Nagbigay Pangulo sila ng ang ebidensya. nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung Ginugulo hindi mismo nila si ang Pangulong kwento. Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga Correct. na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, just a follow-up. There were also calls for the president to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan. At tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last, reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the Vice President to be tried for the issue on intelligence funds. Again. Kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. So, meron din po kay VP Sara. So, yung may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po Yung ito sa mga impeachment. nag-iimbestiga, sa mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilos na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang, let's say, mga corruption. Hindi lang pang flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya, dapat pong panagutin ang dapat na managot. Thank you. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest, ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po,
maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat Weakest na pa rin. mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin Weak na pa rin. kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Mali yung Ito mga ba ano. yung weakest na masasabi natin? Meron na pong Napakulong na si mga si ma-influensyang Digong. tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang Basag si korupsyon, Pulong. hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Correct. Pilipino. Ang pinag-uusapan Pinapalaki nila lamang po yun sa na 500 ay 500 kung pesos na kaya. Noche Buena. Kung kaya. Sa mga Maski na po mahirap, ang pwede isang na yan. eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi Tapos, kung wala kang pang Noche Buena, problema mo yun. Ang ibig sabihin kasi, hindi ka naghanap ng pera, hindi ka naghanap buhay. Magtrabaho kasi, sabi sa Bible, ang mga hindi nagtatrabaho, huwag kakain. Di ba po? Kami nga noon. Saka yung pang Noche Buena, mga kababayan, depende yun sa'yo kung anong gusto mong kainin. Di ba? Yung mga malls, mga grocery stores, may package na silang pang Noche Buena. Most of the time, ang price niya, 350 to 500 pesos. May spaghetti na siya. Yung mga sangkap, mga kababayan, sa spaghetti, nandun na. Tapos nakapack siya sa plastic. Yun ang ginagawa nila. Gusto lang ninyong tuyain yung yung gobyerno. Ang tanong kay Pulong, kumusta naman sa distrito mo? Yung 51 billion pesos na pork barrel, baka gusto mong i-share yun pang Noche Buena sa mga mamamayang Pilipino. Kasi hinahanap na ngayon, pinapaimbestigahan na ng Congress. O diba? Ang mga mahirap po, kayang kumain sa kaya nilang budget. At hindi naman po pinapabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga mahirap. Kaya nga, may mga programa tayo laban sa gutom. Yun mga minention mga kababayan ni Jose Castro. Basta lang kayo kasi makapanira. Kasi galit kayo sa ating Pangulo. Ano lang naman yan. Gusto ninyong iupo si Sara Duterte. Very selfish. Maghintay kayo kung makaupo kayo sa 2028. Hindi ngayon. Kasi yung term ng ating Pangulo hanggang 2028 pa. Masyado kayong atat. sabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung
kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo Yun para ang sa mga punto basic doon. commodities. Yun lamang po yun. For our last question, Gusto lang Eden nilang Santos, manira eh. 25. Good afternoon po, Yusek. Dun po sa pag-ban ng e-bikes and e-trikes, although nagbigay na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat ngayong araw, December 1, ang simula po nung huli nung mga magpa-apply sa mga major roads. Ano po. Aside po from yung pagpapa-defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since para pong bumabangga yata yung memorandum ng ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles? Kailangan po bang pahirapan yung ating mga kababayang mahihirap na Laging gumagamit po negative ito itong si Eden mga Santos. Ang mga e-trikes and tanong, e-bikes dahil mas palibasa mura net at 25, nakakatulong din po sa INC, kalikasan. Hindi Pro po Sara. pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety Pahirapan ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan Gustong ay dapat na pahirapan. nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po Safety. masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong Republic Act, yung EVIDA law na sinasabi, Yusek, hindi po kaya yun na kaya bang i-override nung memorandum ng ahensya? National highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Correct. Kasi Hindi mabibilis naman po sa mga secondary roads. Sana po maintindihan po kung bakit merong ganitong klaseng polisiya. Ito po, again, ay para sa safety ng ating mga kababayan. Okay? Balik lang po ko dun sa investigation na na-mention kanina. Na-mention nyo rin po dati na parang may hindi pa sure kung magkakaroon ng internal investigation regarding dun sa 100 billion na allegation. Tapos yun po yung nag-result ng pag-alis ni Executive Secretary Bersamin at saka ni DBM Secretary Pangandaman. Itatanong ko lang po kung may update kung nagkaroon na po ba ng internal probe dun. And kung sakaling magkaroon na po ng result, is the President willing to give another position to Executive Secretary Bersamin and DBM Secretary Pangandaman? Sa kasalukuyan ay wala po tayong update patungkol po dyan. Pero ang nadinig po natin mismo kaya former Executive Secretary Bersamin, kung meron man na ebidensya sa kanya, isampa na lang po ang kaso. Yun naman po ang kanyang hamon. Okay po? Salamat. That's the last question, Yusek. At bago tayo magtapos, mga bagong graduate ng Philippine Army, Navy at Air Force, binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. Malugod na binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force sa katatapos lang na joint graduation ceremony kanina sa Philippine Air Force Gymnasium sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking karangalan at pagsubok ang naghihintay sa mga bagong graduate buhat ng responsibilidad na nakapatong sa kanilang mga balikat. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng Philippine Army Class Bumanawag, Philippine Navy Class Sagmaraya at Philippine Air Force Class Kahimdalian na panatalihin ang masidhi at tapat na paninilbihan sa sambayanan. Madiin naman na ang naging panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga bagong graduate. Patuloy na itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea at patatagin ang ating soberenya sa gitna ng mga kasalukuyang hamon. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga bagong full-fledged officers na maging mabuting ehemplo ng kagitingan at katapangan sa lahat ng oras. Sa panahon man ng kapayapaan
o matinding pangangailangan ng taong bayan. Bilang tagubilin, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na piliin lagi ang tama, piliin lagi ang bayan, at piliin lagi ang katapatan at kapayapaan. Congratulations to the graduates of the Philippine Army class, Bumanawag, the Philippine Navy class, Sagmaraya, and the Philippine Air Force class, Kahimdalia, on this very well-deserved achievement. Today marks a new chapter in your lives as officers of the Armed Forces of the Philippines. After months of training, discipline, and sacrifice, you now assume the responsibility of defending our country and serving our people. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Tandaan ninyo na ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino na umaasang ligtas, payapa at maunlad ang ating bansa. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuhan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor and patient Maritone Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak, sa Facebook messenger niya, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung online selling niya, mga kababayan. Sa mga mahilig magpa-spa, try nyo po sa Panther City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.